Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po yung lingkod, si Kamanong po. Tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong positive. Pagdating po sa approval at trust rating po na tinatawag na Pangulo na bangag na kanyang ate, ay negative po, di po ba? Negative. Napakataas pa nga pagdating sa Mindanao ang negative, 40 to 50%. Pag naman po sa Manila, sa Luzon, ay nasa negative 15 o 27 di umano. Pero positive naman po, napakataas naman po ng nakuwang positive. Pagdating naman po sa utang, positive, napakataas. Napakataas na po ng utang ng bansa na ang magsasakripisyo ay taong bayan. Sanggol pa lang ang ating mga anak at apo, may utang na, napakalaki na po ng utang. Positive. Pagdating po sa trust rating, negative. Pero sa pangungutang, napakataas, positive. Ang utang po ng bansa ay 19.0 trillion na po ayon sa balita. At papalo pa po ito dahil magbabudget na naman po sila sa national budget para po sa 2027. Mangungutang na naman sila. Hindi po ba? Ito po, umpisa na po natin ang kanila pong positive performance pagdating po sa utang. Ito po, umpisa na po natin. Pumalo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas batay sa latest report ng Bureau of Treasury. Ang naturang halaga ay naitala as of June 30, 2026 na mas mataas ng mahigit sa 518 million pesos kumpara sa naitala noong buwan ng Mayo. Batay sa report ng Bureau of Treasury, sa ngayon ay maabot na sa 12.84 trillion pesos ang domestic debt ng bansa. Habang Grabe, nasa no? 6.23 trillion naman ang external borrowings. Ang pag-avail ng domestic at external debts ay pangunahing ginagamit upang mapondohan ang mga programa ng gobyerno para sa national development. Nasaan kaya yon? Yung mga national development. Nasaan po kaya ang mga natapos sa laki po ng inutang nila? Ano po kaya mga natapos na programa, mga kababayan? Ito po, kasi po ngayon, breaking the record. At madadagdagan pa po yan dahil hindi pa po tapos ang termino nila. Hindi po ba? Gaano po ba kalaki ang utang po nung panahon po na bago po bumaba si dating Pangulong Duterte? At sila na po ang pumalit. Ito po ang utang ng bansa. At isang damukal po ang nagawang proyekto ni dating Pangulong Duterte sa kanya pong ginawang utang at may pandemya pa ang bansa. Ibalik tanaw po natin. Ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglobo ng pambansang utang sa new record high as of end of February ngayong taon. Anya, kailangan ng salapi ng bansa upang masustentuhan ang big ticket projects ng gobyerno. Government is like a house. Ngayon, ang sweldo ko, ganito lang. Pero my house needs, the roof is leaking, o you need another balay, wala kay kwarta, then you borrow. Dagdag pa nito, hindi lang Pilipinas ang may pagkakautang. Sa ulat ng Bureau of Treasury, 12.09 trillion pesos na ang outstanding debt ng Pilipinas as of February 2022. Ibig sabihin, 63.83 billion pesos o 0.5% ang nadagdag sa ating pagkakautang mula buwan ng Enero, pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa kawanihan, bunso dito ng currency fluctuations at net financing sa local at external sources. Walang gobyerno dito sa mundong ito na walang utang. Tama. You borrow money if they tax it. If it's not enough for our needs, then tapos may gusto kang gawin na big project, pasaan ng tulay,
8.41 trillion pesos dito ay domestic debt o 69.6%, habang 3.68 trillion pesos naman ang external debt o 30.4% ng total debt. Nakaapekto rin sa pagtaas ng external borrowings ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yung panahon po kasi ni Pinoy, mga kababayan, ang utang po ng bansa ay nasa 6 trillion mahigit. At nakautang po ang dating Pangulo sa 6 na taon dahil sa kanyang big ticket project na build. At nagkaroon pa ng pandemya at nagkaroon pa po ng gyera sa Marawi at napakarami pa pong sakunaan na dinanasan din po ng 6 na taon ng dating Pangulo. Pero nakita po ng mga Pilipino yung inutang ng pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Mga big ticket project. Ang tanong, 12 point something trillion 2022 matatapos ang termino ni dating Pangulo. 12 trillion ang utang na ng Pilipinas. Ngayon po, hindi pa po tapos ang termino ng tinatawag na Pangulo na bangag. 19.07 trillion. Gaano na po kalaki ang nadagdag magmula po noong 2022 sa pag-upo po nitong tinatawag na kanyang atin na bangag. Mga kababayan, 7 trillion ang naidagdag sa utang natin o 6 trillion mahigit? Malapit na mag 7 trillion ang naidagdag. Ibig sabihin, sa loob lang ng 4 na taon, hinigitan mo na yung inutang ni dating Pangulong Duterte na napakaraming nagawa sa Pilipinas, lalong-lalo yung mga big ticket project niya. Ngayon, hindi ba natin kailangan i-audit ito? Nasaan po napunta ang mga inutang nito pong presidente na tinatawag na kanyang atin na bangag? Saan po napunta yung inutang niya? Nasaan po? Meron po bang mga big ticket project sa buong bansa na natatapos na? Katulad po nung build buong bansa. Luzon, Visaya, Mindanao. Meron po ba? Wala pa tayong pandemya. At wala pong gyera sa ating bansa. Katulad po nung panahon ng Marawi na ibinangon pa yon at pinondohan ng malaki para makabangon ng Marawi. Hindi po ba? Ngayon, nagtataka tayo. Bakit hindi kinu-question ng malaking mainstream media kung saan napupunta ang inuutang ng bansa? Ano nagiging kapalit? Dahil pag nangungutang ka, di ba ang programa mo kaya ka nangungutang dahil sa mga malalaking proyekto na kailangan ng bansa? Big ticket, big project. Kaya ka nga umuutang dahil gusto mo ma-develop at bigyan po ng maraming proyekto at pakipakinabang ng kumita. Di po ba? At pasukin ng mga negosyante ang ating bansa, mga dayuhan. Kaya mo nga pinagaganda ang bansa. Kaya ka umuutang. Di po ba? Ngayon, ang laki ng utang na, 19.07 trillion, 19. At papalo pa ito sa kabila ng 20 plus trillion. Bakit? Mangungutang pa yan eh. Hindi pa sila tapos. Gumagawa na po sila ng computation ng budget for 2027. Grabe, no? Pero wala tayong nababalitaan na tinututukan ito ng malalaking mainstream media at kinukundi na at tinatanong sila, kamusta na po sa laki ng inuutang po ninyo? Nadagdagan na po ang utang sa panahon po ni dating Pangulo. Ang utang ng bansa ay 12 trillion mahigit. Na maraming nakita ang mga Pilipino na proyekto, kapaki-pakinabang sa bansa. Ngayon po, mas malaki na po inuutang ninyo. Mas malaki na inuutang ninyo. Ano po ang ipagmamalaki nyo sa mga inutang ninyo na napakalaki na? Hinigitan nyo na sa laki yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na mga big ticket project ang kanyang pinondohan. Ngayon po, ano po pinondohan ninyo? Sa inutang ninyo. Pinondohan nyo ba ICC? Di umano. Pinondohan nyo ba ang impeachment? Di umano.
At pinondohan nyo ba ang mga mali-maleta? Di umano? Yan ba ang mga big project ninyo? Big ticket project? ICC? Impeachment? Pamumulitika? Maleta? Yan ba ang mga big ticket project ninyo? Di umano? Hindi po ba? Kasi si dating Pangulo, yung inutang niya, may pandemya, maraming problema ang bansa. Di po ba? May giyera din sa labas ng bansa noong panahon niya. Marami ring giyera. Sa Middle East, di ba? At napakaraming natulungan ng mga OFW sa panahon niya. Hindi po ba? At ang pinakamabigat na gastos pa ng bansa ay yung pandemya. Matindi po ang gastos doon. Pero sa kabila nun, marami pa rin siyang programang big ticket project na natapos. Pero ngayon, unbelievable. Pero makikita mo lang sa malalaking mainstream media ang binabadatan nitang korap at pilit pinababagsak ay ang mga Duterte. Samantalang ito, ubod ng laki na inuutang. Kisa ro sa nakaraang administrasyon, matino pa rin ito. Kahit walang makita ang mga Pilipino na malalaking programa na sinasabi nilang hihigitan pa nila, better, more. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nangyayari po sa ating bansa dahil naging sindikato na po. Naging sindikato na po sila. Dahil po, kayang-kaya na po nilang pasinungalingan dahil hawak na po nila lahat ngayon. Pati po yata ang malalaking mainstream media ay naging bulag na po sa katotohanan. Dito po sa 19.07 at patuloy pa lolobo ang utang ng bansa na walang nakikita ang mga Pilipino na mga big ticket project na natatapos 4 na taon na. 4 na taon. Wala silang kibo. Makakabalita lang tayo sa social media. Pero sa malalaking mainstream media, mga kababayan, sa impeachment pa rin sila nakatutok at sa mga kaalyadong pinababagsak. Pero ang pera natin, pataas ng pataas ang utang. Kaya nga yung sinasabi natin noong una, yung intro natin, sa trust rating, negative. Pero positive na positive ang pagtaas ng utang ng bansa. Doon po sila magaling. Pag-upag sa pangungutang, malakas, mataas, positive. Pero sa performance, bagsak, negative. Unbelievable. At ang pinakamasakit, kalahi-lahian natin ang magsasakripisyo sa utang na yan. Dahil tayo po ang magbabayad niyan. Hindi po ba? Hindi naman sila. Dahil sila ay puro pakinabang lang. Puro pasok lang sa kanila. Ganon. Excuse me po. Yan po mga kababayan. Kaya hindi po aasenso ang ating bansa. Pagka puro ganito po ang maglilingkod. Kaya po nakita po natin yung pagkakaiba na paglilingkod ng taga Mindanao. Hindi po ba? Excuse me po. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At tiis-tiis lang po tayo. Thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa inyo rin po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Excuse me po. At patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po. Muli po mga kabayan, thank you po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo. Bye-bye.